Nalikam ang banggaan ng motorsiklo at kotse sa Quezon City, nagtamo ng sugat at mga bali sa katawan ng rider at angkas. Yan ang unang balita live ni James Agustin. James? Ivan, hanggang ngayon ay nagpapagaling pa yung dalawang sakay ng motorsiklo na nasugatan matapos silang makabanggaan ang isang kotse. May panawagan din sila doon sa driver ng kotse na hindi man lang daw sila tinulungan na mangyari ang aksidente. Sa intersection ng NS Amoranto Street at Biak na Bato Street sa Quezon City, nakuna ng CCTV ang banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang kotse. Sa lakas ng impact, tumilapon ng dalawang sakay ng motorsiklo. Ang kotse naman tuloy lang sa pag-andar. Kita rin sa CCTV na tumayo ang lalaking motorcycle rider. Kahit hirap sa paglalakad, pinuntahan niya ang kanyang angkas. Humingi sila ng tulong sa napadaang motorista. Mga taga-barangay ang nagdala sa ospital sa dalawang nasugatan. Ilang araw matapos ang aksidente, bakas pa ang mga sugat sa paa at tuhod ng 22 anyos sa lalaking rider. Na-dislocate din ang buto sa kanyang kanang balikat. Masakit pa rin po yung ganto ko pagka gagalaw. Yung paa ko po pag nilalakad, masakit pa rin po, makirot. Ang 20 anyos ang live-in partner nananatili sa ospital at kinakailangan sumailalim sa operasyon. Meron na po siyang bakal po sa tuhod, suporta pa lang po yun. Bali, lalagyan pa po siya isang operasyon pa. Lalagyan po siya ng permanent na bakal sa binti. Kwento ng rider, sinundo niya ang kanyang kinakasama sa trabaho at pauwi na sila sa Caloocan na mangyari ang aksidente. Bago mag-intersection, sir, nag-blink ako ng 3 times para alam ko siya kung bumalik na, may ilaw, may kasabay, may kasalubong na papasok. Eh wala pong bumalik, so nagdire-diretso lang kami, sir. And then nung nasa intersection na kami ng gitna, bigla kaming pumasok yung sasakyan na pagkabilis-bilis. Natandaan pa raw niya ang plate number ng kotse. Dismayado ang rider dahil hindi man lang daw sila tinulungan ng driver ng sasakyan. Kaya panawagan niya, sana po lumabas po siya para po mapag-usapan po namin lahat kasi po naabala rin po kami. Malaking pananagutan din pong pinansyal, wala naman po kami may lalabas na ganun-ganun po agad. Nai-report na ang insidente sa QCPD Traffic Sector 1 na patuloy ang isinasagawang investigasyon. Samantala, Ivan, ang paalala naman ng mga otoridad, lalo na doon sa mga motorista, ugaliin nila na magmenor sa mga dinaraanan po nila mga intersection. Hindi lamang doon sa mga kalsada dito sa may area na ito, pero napansin natin na walang traffic light din dito, pero napakadami mga sasakyan na dumaraan dahil ito po yung NS Amoranto, busy street ito, at yung intersection niya na Biak na Bato. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.